Sir, recently controversial itong pagbibigay ng discount no sa mga restaurants, sa mga pamilihan. Kaunting recap lang sir, ano po ba yung policy natin dito at ano po yung mga ilang percentage po yung entitlement ng ating mga senior citizens? Well, actually, ka-coffee, mag-umpisa tayo. Pagka naman sari-sari store o turo-turo, yung karinderya, ang kakainan natin, sana naman wag na nating hinga ng 20% discount. Kasi sinabi rin ng mga guidelines ng batas na yung mga negosyo na ang kapital ay less than 100,000 ay hindi po kasali sa 20% discount. Ngunit, yung 20% discount, in fact, 20 plus 12, lalong-lalo na sa mga parmasya na nagbibigay ng 20%. Lalong-lalo na rin sa mga restaurant na may VAT. So, yung mga vatable na items, 12% yan. Pagka senior citizen ang bumibili o kumakain, pati ang VAT tinatanggal. Ang VAT po ay isang amount, yung 12%, na dapat pumunta sa ating pamahalaan. Ngunit sabi ng pamahalaan, dahil senior citizen ang nanghihingi, pati na rin yung VAT ay ayaw na hingin ng pamahalaan. So kung bibigyan ng VAT privilege ang isang senior citizen dahil may gamot o may pagkain na binibenta, karapat-dapat na rin na yung 20% ay ibigay. Yung 20% plus 12. Although hindi na ito 32 ka-coffee, 20 plus 12 sa kwenta ng senior citizen is about 29.67%. So yan po yung gusto nating ibigay na guidance. Hindi lang 20 plus 12, may 5% sa grocery. Ngunit ang hinihiling natin ngayon na ma-adjust itong kwenta na 5% sa grocery dahil nagbigay ang DTI ng threshold na 1,300 bawat linggo na bili. Ibig sabihin, ang 5% ng 1,300 ay 65 pesos lang linggo-linggo. And therefore, pagka 65 times 4, kasi 4 na linggo ang isang buwan halos, ano? So, 4 na linggo, may 5 pero may 4 na linggo. So, it's going to be 260 na discount. Kaya, yan po ay lumiliit dahil etong batas ng 1,300 na threshold ay noon pang 2010. Ay ngayon, 2024 na po, ka-coffee. So, yung 1,300 nung 2010 ay nakakabili ng isang sakong bigas. Ngayong taon na ito, ang 1,300, naku po, hindi nga nangangalahati ng isang sako, less than one half sack of rice. Kaya sana po mabigang pansin ito ng ating mga ahensya ng pamahalaan at ang ating kongreso para magkaroon na ng automatic adjustment. Hindi na kailangang sasabihin pa ng isang ahensya ng pamahalaan, eto yung amount. Baka pagdating ng panahon, kung may inflation at escalation through the Consumer's Price Index, mag-a-adjust siya automatically dapat. Okay, sir. So recently, nag-celebrate itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile ng 100 years niya. So nakatanggap siya ng benepisyo mula sa government. Ano? Ngayong ano pa yan, ka-coffee? Ngayong Tuesday pa, Wednesday pa yan. Mag-100 si Senator Juan Ponce Enrile ngayong Wednesday, February 14. Kaya everyone is excited, especially dahil siya ay isang opisyal ng pamahalaan. And we hope that ito ay magiging ehemplo na ang lahat ng mga seniors ay maabot din ang 100 years old. Kaya may bagong batas din na hindi pa napirmahan ng presidente, ngunit sana mapirmahan na hindi lang yung 100 years old ang dapat tumanggap ng 100,000. Yung 80, 85, 90, 95 ay bibigyan din ng 10,000 at 80
10,000 at 85, 10,000 at 90, 10,000 at 95, nang sa ganon, mahikayat natin ang lahat na maabot talaga. Kung 95 ka na, 5 years na lang, maabot na yung 100 para magkaroon ng 100,000. Okay. So we are actually trying to convince all the population, abutin natin yung 100 at lampas pa niyan. Sir, just to clarify, no, yung batas, yung proposed bill na yan, nasa palasyo na. Signature na lang ng presidente ang kailangan. O yung batas na yan ay nasa palasyo na, signature na lang ng presidente ang kailangan. At we are, like I said, we are excited din yung kay JPE, yung kay Senator Secretary Juan Ponce Enrile, dahil ngayong Tuesday, sana magkaroon ng programa. Kasi yung 100,000, ang gumagawa niyan ay ang DSWD pa. Ayan na po ang sinasabi ko, iniantay ng NCSC na ibigay yung trabaho sa NCSC. Ngunit sa ngayon, ang namamahagi ng centenarian at social pension ay ang DSWD pa. So dapat, sabi ni Ma'am Lori Mabawag, dapat magiging maingat tayo at healthy ang lahat. So ito naman yung question ko, may mga proposal na alisin na itong mga booklet, no? Kasi ako, pag yung sa tatay ko, ako din yung bumibili ng maintenance na yung mga gamot. Kailangan talaga siya yung booklet. Anong say niyo dito, sir, na may mga proposal na huwag na gumamit nito? Yung booklet na yan ay isang requirement ni DOH at ni DTI. Of course, nasa batas yan. Dahil sabi ng batas, yung standards ng paano ito ibigay itong mga discounts ay idaan natin sa DOH, sa DTI, at sa ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya yung booklet ay nagiging requirement. Ngunit, alam nyo naman ka-coffee, ikaw baka hindi mo nakakalimutan dahil bata ka pa eh. Pero si senior citizen minsan, iniisip niyang magbili ng gamot at sumakay ng sasakyan, pag kalagitnaan, nakalimutan niya yung booklet, hindi pa rin siya makapag-enjoy ng 20% discount dahil yan ay requirement sa pagbili ng gamot. So, ang requirement ay ID, reseta, at saka booklet. Kaya, kami po ay sumasang-ayon na hindi na dapat ang booklet i-demand. Ngunit, mayroon pong mga merchants na nagsabing, paano namin malaman kung sumobra o kulang yung binili kung wala tayong recording. Sa totoo lang, ka-coffee, ilan lang ang nagbabasa rin ng booklet na yan. In fact, hindi nga gaano binabasa ng senior. Recording lang siya. Kaya sabi ko, dapat kasi, ang booklet kasi ka-coffee ay made of papel. Bawat senior citizen, dalawa ang booklet. Ang unang booklet ay ang para sa gamot. Pangalawang booklet ay para sa groceries. Pagka bumili ka, gaano kadami yung booklet na ito? Sa 12 million senior citizen, nako, ka-coffee, kung alam natin saan manggagaling ang papel. Ang papel ay nanggagaling sa puno. Puputulin ang puno para makagawa ng papel. So, ibig sabihin, talagang pag dumami pa ang seniors, marami na namang punong puputulin dahil lang kailangan ng booklet. Kaya, ang mungkahin namin, dapat tanggalin ang booklet. Ngunit, yung reklamo ng mga tindahan, yung mga grocery, yung mga pharmacy na dapat may reckoning system, pwede natin magawa ng paraan. Kung may ID po, at yung ID na yan ay may QR code, malalaman kung ano ang binili dahil magre-reflect yan, lalong-lalo na kung may centralized database. Kaya dapat trabahuin ang ating pamahalaan na magkaroon ng centralized database kasi hindi naman yan gawa ng isang consumer o isang senior citizen ang gumawa ng database. Dapat magkaisa si DICT, si BIR, si DTI, si DOH at lahat na ahensya ng pamahalaan para makapag-enjoy si senior citizen at malalaman din kung gaano kadami yung nabili ni senior citizen.
Okay, medyo marami tayong dapat asahan, sir, no? May mga ka-coffee din tayo nakikinig ngayon nasa Greece, no? I-shoutout natin sila, si Ma'am Laura Cuartero Yuhiko. Yan, 250 daw po yung kanilang members sa group nakikinig po sa atin ngayon. Sa lahat po ng mga senior citizens na nasa Greece, happy viewing po sa inyo. Ito, sir, ang tanong, covered daw po ba yung mga purchases online? Kasi nag-book ako one time ng flight, no? Covered eh. Covered ang purchases online. Mahirap lang pag ipa-deliver mo sa Greece. Kasi hindi na covered yung sa Greece. Kung dito bibili ng Starbucks o Jollibee or McDo or ano pa man, dito lang sa Pilipinas yung online. May problema lang na konti ka coffee, and that is why we will be having a meeting ngayong 16 after the Valentine's. Lahat na ahensya ng pamahalaan ay maupo. Kasi nagpo-problema pa rin doon sa compliance ni online platform. Yung naghahatid at nagbubook ng purchases, minsan walang provision doon yung ikaw ba ay senior citizen at yung benefits doon. So we will be reminding all the online platform kasi sa totoo naman yung mga food chains, yung mga restaurants, coffee shops, and mga pharmacy, mayroon na silang ino-observe na nila yung online na platform, yung nagdadala ay kailangan tingnan natin kung talaga bang nilagyan nila ng provision ng discounts. Sir, ito personal story din ito. Kasi pag bumibili ako ng gamot sa, halimbawa sa Mercury Drugs, may lane for senior citizen. Ang problema po, isang counter lang. As compared doon sa nasa regular, medyo 3 o 4. So kung titignan natin, medyo mas mahaba pa po yung sa senior citizen. Meron po ba tayong mga initiatives na to discuss this issue with the management of drugstores or other establishments po? Well, tama po kayo ka-coffee. Lalong natatagalan kung may booklet. Kasi yung purchases ay sinusulat pa eh. Hindi naman automatic at may computer printing yung booklet. Kaya lalong hahaba yung pila ng senior citizens. Sa totoo lang, kung naka-QR code lang o may chip na pag dinaan, automatic yung registration ng purchases, hindi gaanong mahaba yung pila. So isa yan sa solusyon na hindi hahaba ang pila, yung centralized database. Ngunit, I think na-feel naman ng mga tindahan o merchants yung mga pangangailangan na yan. Ang gagawin natin, kasi nga, ang unang dapat sumali dito ay ang OSCA din. Kasi kung may mga reklamo ka coffee, hindi lang NCSC ang dapat makaalam. Ang Office of First Instance, yung reklamo na hindi tayo binigyan ng 20%, 20 plus 12, 5%, o anumang mga benepisyo, hindi tayo pinasakay ng jeep. Ang dapat opisina na doon isangguni yung reklamo ay ang OSCA. Hinihingi lang namin na magkaroon kami ng kopya nang sa ganon, pag mahina yung response ni OSCA, matawag natin ang pansin ni Mayor at makausap din natin yung merchant, yung tindahan, yung drugstore para mapadali yung pagrespeto ng karapatan ng senior citizens. Ito na lang, marami pa rin pong may mga senior citizen na may mga special skills na kinakailangan. So may mga ongoing coordination ba tayo, discussion with other groups or associations para magamit pa po itong mga special skills na to? May mga activities ba tayong isinasagawa para po sa kanila? Ang programang ginawa natin ay ang unang programa na tinatawag natin sa SECAD na Senior Citizens Action for Development and Nation Building. Dito, minarapat natin kumbinsihin ang lahat ng senior citizens na sana ipamahagi na nila yung abilidad nila. Kasi sayang din yun pagka nawala tayo sa mundong ito. Kaya natutuwa kami na ipaalam sa inyo na may mga chapters na ng mga senior citizens na tumatanggap ng suporta galing sa DOLE,
DOST, DTI, na kung saan ang isang proyekte, for instance, ay dito sa District 6 ng Manila, gumagawa sila ng beads at binibenta nila itong beads. So, nung lumapit sila sa atin, sabi din natin, ang ganda ng mga beads nyo, dapat ipalago natin ito. Pero tinuro ko rin sa gilid ng Pasig River na may mga lumulutang na water lily. Yung mga water lily na yon ay pag umabot at dumating yan sa dagat, namamatay lang siya at hindi nagagamit. Kaya sabi natin, baka pwede nating magamit yung water lily. Yung sa District 6 ng Metro Manila, gumagawa na sila ngayon ng basket, bag at iba-ibang gamit na may water lily na at nilagyan pa nga nila ng beads. So, ibig sabihin, yung senior citizen, pag binagyan ng oportunidad na ipamahagi yung mga abilidad niya, siya na nakakatulong siya sa pagpalago ng ating ekonomiya. Mayroon din tayong nakita doon sa Carmen, Surigao del Sur. Ang mga senior citizens doon ay may rice mill na, may piggery at iba't ibang mga trabaho na kung saan pag may kita, bukod sa ipapalago yung negosyo, may natatanggap din yung mga senior citizens na share ng kanilang gawain. So kanina, nanggaling ako sa Santa Rosa, yan ay ang ginagawa nilang mag-organize dahil may mga senior citizens sa Santa Rosa na ang ginagawa ay itlog maalat at kung ano-ano pa. So ito na po yung gusto nating mapaabot at sana yung mga kaibigan natin abroad ay makatulong din by encouraging their relatives. So yung mga taga Greece, taga Middle East, taga US, taga Europe, sana po magkaroon tayo ng ugnayan sa mga senior citizens organization nang sa ganon, ma-encourage natin sila, maikayat natin sila, naggumawa pa ng mga produkto na pwede nilang i-share sa mga next generation. Nang sa ganon, lalong lalago, lalong lalakas ang ating ekonomiya. So yung pagdating naman po sa government sector, kasi di ba pagdating mo na 65 mandatory, kailangan na mag-retire. May initial discussions po ba tayo na para ma-extend ba lang ito? Kasi yung iba 70 years old, 75, malalakas pa and yung expertise nila hindi mapapantayan ng younger generations. May ongoing talks po ba tayo on that issue? Inuulit-ulit natin ito ka-coffee at gusto nating mapaabot sa lahat ng mga congressmen. May ilang congressmen na ang pinagsabihan ko, ngunit kailangang mapag-aralan ito na maigi dahil nga may retirement law tayo ka-coffee. Nung bagong naitatag ang ating opisina, nagtanong talaga tayo sa Civil Service Commission, pwede bang ipatrabaho natin ang senior citizen? Kasi magagaling ang senior citizen at yung mga abilidad nila ay mapakinabangan pa. Sabi ni Civil Service, may retirement law kasi tayo, may GSIS at SSS na nagsabing at 65, porsigino ka nang mag-retire. Kaya ang kansyapon sa mga senior, sayang po kasi hindi natin naiba yung batas. Sana maamyenda natin. Sana may marami pang mga congressmen na makumbinsi na dapat may multiple retirement. Na pagdating at 45 at 50, pwede nang mag-retire, pwede na tumanggap ng retirement at magliwaliw. At pagka naubusan na ng pera para mag-enjoy, trabaho na naman at mag-retire naman at 65. At pangalawang retirement ang 65 at kung gusto pa nilang magtrabaho hanggang sawa, meron na rin retirement program. Ang isa sa mga problema sa gobyerno, pag lampas mo ng 65, hindi ka na pinatatrabaho dahil porsigido ka nang mag-retire. Ngunit tulad ng sinabi mo, yung mga 70, yung mga 75 ay malalakas pa. So ang ginagamit ng gobyerno, yung abilidad ni senior na nag-retire bilang consultant. Ang isang problema kasi niyan, ka-coffee, bilang consultant, wala ka ring insurance coverage. So habang nagtatrabaho ka, kung may mangyari sa'yo, walang
walang magbabayad kung may problema na nadaanan ikaw. So, we are hoping na magkaroon tayo ng batas na kung saan may multiple retirement. And hindi po madaling gawin yan, kundi kailangan kumbinsihin ang ating mga congressmen at ang ating mga senador. Kaya sana po sa lahat na nakikinig, tulungan nyo kami sa National Commission of Senior Citizen para magkaroon ng mga pagbabago sa pamamahala ng ating mga senior citizens at ng ating bansa. Alright. Sir, nako, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong linggo. Naabala po namin kayo alas 10 ng gabi, no? At marami po ang nakikinig po sa atin ngayon. Ang mga karamihan po ay mga senior citizen, kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon ngayon. Baka may panghuling mensahe kayo, sir, sa ating mga viewers at sa mga hindi pa po nakaregister na samantalahin po ang pagkakataon na magparehistro na po. Okay. Ka-Coffee, marami pa akong sasabihin sa iyo. Ngunit alam kong wala ka ng oras. Ganito na lang. Marami ako tayo, sir. Kayo po. yung mga senior citizens, i-remind nila yung ibang senior citizen at sagutin natin itong tanong na ito. Ang lahat ng senior citizens ba ay nagkakaroon ng annual regular na medical examination? Kasi kagagaling ko lang sa Santa Rosa, Laguna, at ang feedback na ibinigay sa akin ay hindi lahat ay nagkakaroon ng annual regular medical examination dahil wala pong pera. Naku po, Ka-Coffee, nagbigay na po ang pamahalaan at binigay through the PhilHealth system na magkaroon ng annual regular medical check-up ang lahat na senior citizen. So masakit sa kalooban natin na hindi pa nalalaman ng iba na libre po yung annual regular medical, dental, optical, ear, and geriatric examination. Sana po magpapa-examine na lahat ng senior citizen. At itong sinabi ko ngayon ay isang kampanya para maparating natin sa lahat ng mga relatives natin na senior citizen na magkaroon ng annual regular medical examination. Ang requirement lang ay sana mag-rehistro sa office ng PhilHealth. Kasi ang batas ngayon ay nagsabing ang lahat na Pilipino ay kasapi ng PhilHealth. O di lalo na yung senior citizen, magparehistro sa PhilHealth at maghanap ng diagnostic laboratory and clinic na kung saan doon sila magpa-annual regular medical examination. Ang PhilHealth na po ang magbabayad pag nakapag-coordinate yung PhilHealth at saka Diagnostic Laboratory and Clinic at saka yung mga local officials natin, ang PhilHealth na po ang magbabayad sa annual regular medical examination. Lahat po na senior citizen ay may insurance coverage na 5,000 pesos. At ang konsulta, ang primary health care na ito na hindi kailangang antayin natin na lalala ang ating sakit. Saka pa tayo pumunta ng doktor, ang konsulta is really a primary healthcare program kung saan hinihikayat natin ang lahat ng senior citizen na magpa-examine na bago pa man lalala at bago pa man may problema. Kung sabi ng ating doktor after a thorough examination sa diagnostic laboratory na tayo ay malusog, at least may benchmark tayo na malusog tayo, pagpatuloy natin yung mga ginagawa nating sumusuporta sa kalusugan. Pero kung may nakikitang problema, bigyan na nating pansin. Kailangan na ba ng exercise? Kailangan bang kumain ng vegetable para may balik yung sigla? Kailangan bang maintenance medicine? Sana po may paabot ko sa iyo, Ka-Coffee, na i-announce natin sa lahat ng senior citizen. In fact, ang kantsaw ko kanina, naintindahan nyo na. Pwede na kayong magpa-examine ha. Baka naman, marinig ko na naman na wala kayong examination dahil wala kayong pamasahe sa sasakyan. May mga barangay opisyal tayo. May mga opisyal sa munisipyo at sa lungsod, sa city. Sana po makapag-coordinate at kung tingnan natin ang kahulugan ng pamahalaan, ito ay manggagaling sa tamang paraan sa pagserbisyo. Sana po makumbinsin na natin yung lahat na nasa pamahalaan
na tulungan natin ang senior citizen dalhin sa diagnostic laboratory at ang clinic na accredited, nang sa ganon mas malusog ang mga senior citizen at ang consequence niyan, mas matutuwa yung mga pamilya at yung mga pamilya din maging conscious sa kalusugan kasi si senior citizen nga health conscious, lalong-lalo na ang lahat ng miyembro ng pamilya. So, yan po yung gusto kong maipaabot ka Coffee. Marami pa akong sasabihin, ngunit alam kong kukunti na lang ang oras mo. Nire-review, marami tayong i-review, marami tayong meetings. Sana po maipaabot ng mga participants ng programa mo sa atin yung mga mungkahi. At sana huwag kayong don't hesitate ka Coffee pag may mga mungkahi. May mga lumabas dyan na yung bang mga nasa abroad ay pwedeng mag-health examination. Naku po, ang layo ng abroad papunta rito. Ngunit sa nakikita natin, si PhilHealth ang ating kumbinsihin, baka may ganong mga pamamaraan. Sa ngayon, may ginawa ng ospital para sa OFW ang nasa Pampanga, mukhang mahirap yan. Hindi naman lahat na OFW ay taga Pampanga at may mga taga Visayas and Mindanao. Kaya sikapin natin, mapalago natin itong mga diskusyon ka Coffee para magkaroon ng talagang reliable support para sa senior citizen. So, maraming salamat ka Coffee sa oras na binigay mo. Alam kong gusto mo na ring matulog, pero eto, lahat ng mundo ay nakikinig sa iyo. Ito ay pasalamat po kami na binigyan mo kami ng panahon para mapaabot namin sa lahat ng senior citizen na marami pa po tayong gagawin. At huwag niyong kalimutan, lalong-lalo na yung mga OFW, may marami tayong abilidad. Pamahagi po natin sa umaabot yung mga darating na henerasyon. Basta sa ganon, mas lalago, mas malakas yung bansang Pilipinas. Maraming salamat, ka Coffee. Sir, naku, maraming salamat, no. Sir, gawin natin ito regular. Every Sunday. Yun yan, sir, pasensya ka na sa oras. Alas 10 po talaga. Kasi yung mga OFW natin, di ba, dahil sa time constraints natin. Walang problema, ka Coffee. Ang limitasyon ko, ay kung ako ay nasa lugar na walang signal, baka sa telepono na lang ako, ka Coffee, pwede ba? Sige sir, gagawa natin ng paraan yan. Sige. Maraming salamat sir. Sige. God bless you and happy Chinese New Year and happy Valentine's. Happy Chinese New Year sir and happy Valentine's Day. Nakasama po natin ka Coffee si Attorney Franklin Quijano, ang masipag na chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Ako, napakagaling nito ni sir, napaka-active dito no? Basta serbisyo para sa senior citizen, nandiyan dyan si Attorney Franklin Quijano. Sir, maraming salamat po kahit na medyo gabi na istorbo namin kayo. Next time, mas sahabaan pa natin yung ating oras para mas marami pa tayong matalakay. Again, libre po itong regular annual check-up po para sa ating mga kababayan na senior citizen. Pag tungo lang kayo ka Coffee, dapat miyembro kayo ng PhilHealth, pero pag senior kayo, automatic naman na miyembro na po kayo ng PhilHealth. Pagpatulong kayo sa inyong mga kasama sa bahay, inyong mga anak, inyong mga apo, na dalhin kayo sa mga laboratories na accredited ng PhilHealth para makapag-avail kayo nitong mga services na ito. Napakaraming magagandang programa ang hatid sa atin ng gobyerno ng PhilHealth. Of course, nandiyan po ang National Commission of Senior Citizens para i-guide tayo at eventually sila na yung mamamahagi nitong social pension para sa ating mga kababayan. Attorney Franklin, sir, pwede na po kayo mag-exit, sir. Maraming salamat, sir, at good night po sa inyo, sir. Naabala namin kayo. Thank you po. Ayan. Wala na si sir sa sa feed natin. O ka Coffee, sana marami kayong napulot ka Coffee na mga detalye, impormasyon mula sa National Commission of Senior Citizens. Hopefully, maging regular na natin dito si Sir para pag-usapan natin nila yung mga programa nila. No? Kasi actually, maraming programa yung ating gobyerno na hindi alam ng ating mga kababayan. No? Halimbawa, itong annual check-up, di ba? Parang hindi nakakaalam, libre pala. Hindi mo na pala kinakailangan gumastos dahil sinagot na po yan ng PhilHealth, sinagot na po yan ng gobyerno itong mga libreng programa. No? Sa mga ka-Coffee natin na nakatututok, kumusta po kayo ka
ka-coffee, pasensya na kayo at hindi ko kayo na-shoutout. Yung ating mga first honor, sino ba ang first honor natin ngayon? Pasensya na po kayo, hindi ko kayo na-shoutout. Yung mga nakatutok pa lang po sa atin, happy viewing po sa inyo. Kuha na kayo na kayong kape ka-coffee at meron pa po tayong isang topic ka-coffee. Kuha kayo ng inyong kape at move on tayo ka-coffee sa ating next topic.